So, makinig tayo sa isang abogado, political analyst. Political analyst si Attorney Barry. Ano po? Okay, yung ito, tapos ko o hindi. Na lang. Yung ibang tawag dito. Mga nasa posisyon ngayon ng Senado, may mabit sila. Diba? Si Alan Peter Cayetano, si Calderon. Yung may mga kaso, nilagay sa mga posisyon, committee. Dahil na nila yung Senado, pinagtatanggalan yung mga nakaupo. At ngayon, na pinaupo, may mga mabit na pangalan. Pangklase. May conflict of interest pag tawagin po daw yan. Conflict of interest. Dapat ganun eh. Kanina. Well, unang-una, si Senator De La Rosa, dapat na siya. Linaw, ilalim ng ating batas. Ito, mga desisyon ng Supreme Court. Pinakandin ito nung OG. Ikaw ay kid from justice. Ibig sabihin, warrant sa'yo. Huli ka ng otoridad at nagtago ka. Hindi dapat danin ng korte yung standing mag-file ng kaso na kunya-question yung base para sa pagkaso sa'yo. Ang ideya dito, gusto mo kunin otoridad na ginagamit ng pangalan para ikaw kuhin. Hindi magpakita ka. Diba? Humarap ka sa te, harapin mo yung warrant. Hindi yung patataga at yung mga abdo mo lang ang file. Pinagbawal na po ng Suprema yung ganyang na ikaw ay justice, nago ka, pero yung lugar patuloy litis yung iyong kaso. Kaya, ang hindi OSGD, dapat yung na pinail ni Dr. Bato de la Rosa, hindi din habang ay at hindi sumusunod. So, yung dapat hintayin ano magiging desisyon ng Suprema. Kaya sa naging basis 9-5 result. Tama. Yung binanggit ni Barry. O, di ba? Kung question yun, itatago ka nga. Di ba? Tama. Parang sa Senado lang. Kung yung kinukuha walang para makikita. Di ba? Awal. Saka Pride. syempre, hindi natin si Attorney Barry. Kasi just, not kung ang namin, yung willing na artista sa Senado, ang Attorney Barry. Talaga. Yung si Senator Robby, Lito Lapi. si Lito Lapi, Si Jinggoy. si Tito Sen. Tito Sen. Okay, si Senator Jinggoy, artista. Para sa Yan opisyal. Pero tingin ko, madami ang senador ngayon magbabalak mag-second career bilang artista. Yan, kita naman natin na nakaraang mga ewan ko na lang kung kayo doon sa performance. Pero mukhang yun ang hinahila. talaga yung trend. Kung yung dati artista na magpapolitika, yung mga politiko naman nagbabala ng artista. Sa mas malaki. Sa mas malaki. Ha? Sa mas malaki. Aba, depende mo silang Ang tanong sa legal nagsabi. Wala ulitin ko na tapo ko ng kinalaman sa mga demonya ribbon na senador na tumanggap na kung ano-anong cake. Medyo malaki-laki yun. Ay, teka, napag-usapan. Ito to ba si Mark Villar ang sa finance? Oo. Pinalit kay Senator Gatchalian sa Finance Committee. Anong tingin mo doon? Di ba meron siya mga pending na, na mga issues? May kinalaman sa budget? Magtataka talaga ang
nangyari yan. Di ba yung kanyang kapatid naman, di ba si Senator Camille Villar, ang ginawang head ng government corporations, di ba? Tama? Yung committee. Kasalukuyan, SEC sa gawa ng Yes. Oh. Villar Group companies. So, meron ko paano ba? Posibleng conflict of interest, di ba? Sa mga appointments na yan. So, yan ang sinagawa ng bagong mayor. So, ano magagawa natin? Nandun sila ng mananagan dyan eh. Ayun So, nga. dapat siguro tanungin si Senator Alan Peter Cayetano, ano, bakit mo nilalagay yung mga senador na clear conflict of interest sa mga komite na maaaring mag-imbestiga merong kinalaman di man siya nag-iimbestiga sa kanila. Baka naman prepare for retirement. Hindi kasi yun nga. Oo. Yun nga rin yung tanong. Kasi nga, nitong last week, kung naman ang PCIJ, ang Philippine Center for Investigative Journalism, ay naglabas ng listahan na 11 out of the 13th nga ay mayroong mga kundi investigahan ay idinadawit sa ibang mga kaso. Kaya yun yung tanong, paano yun, Attorney Barry? Yun nga eh. Di ba, nilagay nila si Senator Rodante Mareta bilang school chair. Bago nagkaroon ng pagpapalit nito, ba si Senator Ping Lacson na posibleng masangkutan si Senator Culeta sa mga corruption scandal na naman. Di ba? So, yun nga eh. Ako sa aking pag-aalala, di ba sa yan ng sino at may iba-iba mga senador na upo dyan, yata yung pinakamadaming mga na sangkot sa kung saan-saan eh. Ngayon, hindi naman natin sinasabi na sila ay convicted na. Diba? Meron naman silang karapatang to be presumed innocent until proven guilty. Pero parang nakakabahala lang na sa bagong mayorya, na karamihan ng mga mauupo bilang mga chairman ng iba't ibang committee dyan manggagaling, napakarami sa kanila ang merong kung ano-antong sabit sa flood control, sa COMELEC, sa SEC, at iba pa. So ako, kaya hindi ka magtataka kung bakit napakalalim ng galit at pagkadismaya ng maraming mga kababayan natin dito nga sa Senado na kasalukuyan. Alright. Sige, hindi na namin tatanungin, Attorney Barry, sa inyo kung kayo ay kunwaring award-giving body, sinong best actor at sinong best actress niyo. Tsaka na natin tatanungin yan sa mga darating na araw. Maraming Yung salamat, magkapatid, Attorney Barry. Thank you, Attorney. Pitano, tsaka si Pia. Best actor, Caldero, 10K. Si Alan Cayetano yun. Senate, under attack. Hindi naman pala. Nagsinungaling pa, under attack ba? Sino kaya umatay sa kanila? Samantalang lumabas yung video, nagmula yung baril o mga bala sa loob ng Senado. Paharap sa GSIS. Oh. Walang nagatake kasi wala namang casualty. Tsaka walang kabarilan. Sabi, nagbarilan daw. Walang kabarilan. Tandaan nyo po, yung baril na ginamit nila, isa lang ang direksyon doon sa bintana na nakaharap sa GSIS building. Naku, sana doon po naman ang NBI. Hindi naman nagpaputok yung NBI eh. Nagsingaling pa yung sergeant at tapos nila si Mao. Mao sinungaling. Sabi niya daw, nag-warning siya, then nagpaputok daw yung NBI. Yung pala, ala naman pala. Alak na. Grabe pagsisinungaling. Para takasan lang ng ganitong problema. Sabagay, lalabas din naman ang katotohanan. Sabagay, kaya yung si Mao sinungaling at Plaska, sinuspende na kagad ng DOJ, ay ng ni Ombudsman Crispin Repulla ng 6 na buwan na walang sweldo. Mabuti naman yun. Napakayabang naman eh. Napakayabang. Akala mo kung sino eh. Nag-bullet proof, may hawak na baril. Wala namang kabarilan. Yung pala, unang-una pala nagpaputok siya. Oh.
Sa siya nagpaputok. Eh, nasa loob siya ng building ng Senado. Samantalang yung NBI nasa GSIS. Humingi ng tulong yung presidente ng GSIS na tulungan sila ng NBI. Kasi yung between pala noon, may pintuan yan. Pwedeng gawing labas-masok yung mga tao. At mayroong binabarena doon. Hindi ko alam kung ano yun. Kaya humingi ng tulong sa NBI yung presidente ng GSIS at pinagbigyan naman ng NBI. Kaya, paano nyo sasabihin ngayon na ang mga NBI sila daw nagunang baril? Ala! Lumitaw na ang balita na PNP. Okay? Kaya, sino ba yung isa? Yung best actress, yung kapatid niya, si Pia. Umiyak niya ko, wala daw nangungumusta sa kanila. Sino mangungumusta Asarap ng lagay ninyo sa loob ng Senado. Nagkakape pa kayo, nagbinabaril yung nagmimerienda pa kayo. Ang drama. Pati si Jaime Marcos, dumadrama. Kaya sabi, tama yung usapan nila. Yung artista, nagpo-politiko. Yung mga politiko, may balak. Pag-artista. Ang pinag-uusapan, magkano bayad? Yan. Kung merong best actor, si Calderion. Best actress, si Pia, yung kapatid niya. Ganyan sila. Okay? Makinig pa tayo ng iba. Saka sa ibang mga komite, talagang sa kasaysayan po ng Senado, ngayon lang nangyari yan. Na inilagay ni best actor, lahat may sabit. Lahat may sabit. Dapat hindi ganun Ang ilalagay mo, yung walang, ano ba yun? Yung interest, sinabi niya, conflict of interest. Alam mo, kagaya ng mga bilyar, iniimbestigahan ng SEC, at saka yung prime water. Ang dami nila na perwisyo dyan. Hanggang ngayon na may perwisyo pa yung prime water ng mga bilyar. Sipin nyo? Hanggang ngayon na may perwisyo pa pero singil na singil. Wala naman. Hallelujah. Kaya, wala po nakakalungkot na kasaysayan. Kaya only in the Philippines termino ni Alan Kay, ano sabi niya? Hindi nyo magigiba ang Senado under my. Kaya sabi ng NBI, di naman maginigiba yan. Nandito kami upang magpatupad ng batas. Sabi naman ni Tony Melvin Matibag ng NBI Director. Okay, manood tayo. Maganda yung natututo tayo. Makinig naman tayo kay Mike Abe. Si Mike Abe po dating tauhan ni Kibulok. Yung Peking Cristo na nakakulong ngayon sa Pasig City Jail. Yung manyak na rapist na tinatakasan ng batas, meron siyang underground. Buti na lang yung dati niyang staff na babae nandun sa Amerika. Siya nagbigay ng tip kay General Torre na si Kibuloy nandun sa ilalim ng lupa. So nilagyan ng aparatos, doon nila naramdaman. Meron palang tao sa ilalim. Ayos siya. Kasi kung wala nag-tip, hindi nila makukuha si Kibuloy. Kahit ilang beses na lang ikutin yung KOJ, hindi, wala lang makikita. Yung pala nasa ilalim ng lupa. Nung malaman nila nasa ilalim ng lupa, ala, anong ginawa niya? Di lumutang. Nahuli siya. Hindi po pwede sa Panginoon Diyos ang ganyan. Nagpanggap ang ikaw ang Kristo samantalang manyak ka pala. Rapist siya. Minamanyak niya yung mga staff niya. Ayun. Sige po, makinig tayo. Kay Mike Abe. Ito po yung lalong nagpapahina
nagpapabagsak ng moral sa mga Pilipino dyan sa Senado. Akala nyo lumalabas kayo sa media at social media na sinasabi umano nila na higit pa raw sa hudas ang maghuhudas sa kailang grupo na nanggagaling sa mga senador under Cayetano leadership. Ibig sabihin yung 13 senador na nag-take over sa Senado after matanggal nila si Senador Soto. Yan ngayon ang sinasabi na mahigit pa raw sa hudas ang mabubudas sa kanila. Anong ibig sabihin? Yun daw kanilang kasamahan na babaligtad at sasama sa grupo ng authority na Cayetano, na Soto at saka Lacson ay higit pa raw sa hudas. Alam mo pagka ganyan ang dating na nagagaling sa mga senador, talaga na sila respeto. Malwa, silang respeto sa isa't isa. Alam mo yung paninindigan at paniniwala ng isang senador kung saan siya sasama base sa kanyang personal na pananaw kung saan naging aktibo ang paggawa ng batas. Yun ay dapat nire-respeto. Pero yung husahan at sabihin higit pa sa hudas ang maghuhudas sa kanila, masyadong paul yan, masyadong below the belt yan. Para bang may pagkadiktador na itong kasalukuyang senador o senado. Lalo na yung majority. Kasi kaya po lumalabas ang issue ito pagkakaroon ng media, sila kung posible may bumalik or iwanan sila. Huwag na ng paliwanag sa. At si Senador Cayetano, matindi ito kasi lagi sinabi ito. Alam ba kayong gagawin mo ang ubo? Sabi siyang madaldal. Pinabas na yung kanyang mga kapan, tinatakot authority. Mga siyang binanggit na para bang sinusubo para bumaliktad lang at sumama. Kasi feel o ramdam ni Cayetano, hindi rin siya sa ngayon. Lalo na ho ang score nga 12-11. Dati 13. Eh, problema ito ay yan. Nawawala si Bato, hindi na makakabalik sa sinabi yan. Ngayong panahon ito dahil may warrant of arrest. So 12-11 ang sitwasyon. Kaya nag-iingay itong 12 led by Cayetano na yung iba dyan ay nagsalitang higit pa sa hudas ang maghuhudas sa kanila. Bumabalik din sa kanila. Matindi. Sabi ni Senador Erwin Tulfo, hindi totoo na sila nananakot, hindi rin totoo na sila ay nanunuhol. Nasa mga individual senador yan kung saan sila sasama at ano kailang paniniwala. Dapat irespeto yun sa totoo na. Again, babalikan po ang makasaysayan at makulay ng mga senador noong araw 30 years ago, 40 years ago, ang mga senador kagalang-galang. Walang ganyan. Pagka nagpalitan ng liderato ng Senado, may respeto pa rin sila sa isa't isa. Hindi nila naakusahang nabayaran, tinakot, o hudas. E ngayon naglalabasan itong ganito. Ang feeling nitong majority sa kasalukuyan, parang sa tingin ko at personal ko observation, parang guilty sila. Guilty sila sa kanilang ginagawa. Guilty sila sa kanilang kasalukuyang ginagawa. Dahil, bakit ganyan ang kanilang treatment sa kasamahan? Ano yung mga senador ng Republika ng Pilipinas? Ang tingin nila hudas pagka nanindigan. Ang tingin nila ganong kasama ang pumosisyon sa kung ano ang maganda para sa bayan. Yun ang dapat iniisip, yung kabutihan ng bayan, hindi kabutihan pang sarili, at hindi kabutihang pampolitika at para lang sa isang pamilya. Kaya palagay ko itong mga senador na nasa majority under Cayetano, kung kayo po ay may damdamin pa, kung kayo po ay merong dapat gawin po ninyo. Kasi kayo po yung sinasabihan na inyong kasamahan na hudas. Isipin mo halimbawa gano'n. Higit pa sa hudas ang babaliktad sa inyo. Di ba? Kawalan ng respeto sa inyo, naggagamitan kayo, tapos nagbabanatan kayo. Ang salitang hudas ay hindi galing sa oposisyon. Galing din sa mga nasa majority. Yan ang nananakot. Yan ang dating ng pananakot. Isipin mo, huhusgahan mo ang tao na gano'n pag bumaliktad. Tapos ngayon sinasabi nila na yung kabila ang nagdirito, nanuluhol para makakuha ng numero. Ganyang kadumi ang politika sa Senado.
Mabuti pa yung council, city council, municipal council, walang ganyan. Parang pambarangay, pambari na lang yung usapan. Parang hindi senador ng Republika. Napakataas na institusyon ng ating Senado, pero ang baba ng level ng usapan at kanilang ginagawang, ano tawag dito, mga statement at pahayag. Bakit ayaw nilang manahimik muna at magtrabaho na lang? Napakarami ng palo-palang batas na dapat gawin. Napakarami ng mga dapat imbestigahan sa flood control scam at hindi nila gawin. Pero controversial na impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Mag-focus na lang sila dyan. Hindi yung puro dada, puro statement. Gusto sino binabanatan. Parang pati taga-executive department, binabanatan. Pati mga sarili nyo, hinuhusgahan nyo. Alam mo yung isang senador na sasabihin mo, Judas pagka nanindigan. Judas pagka ang kanyang paniniwala ay kung saan siya sasama. Napakasamang halimbawa ng kanilang mga ginagawa. Talagang hindi ko katanggap-tanggap yan. Ano po inyong masasabi? Opinion at ating interpretation sa mga nangyayari. Wala naman ang personalan. Pero sila ko ay parang may halong gigil, galit, at ang masakit, may halong yabang na. Nagyayabang na. Mayabang na ang dating ng ibang senador. Akala mo kung sino? Hindi naman above the law. Diba? Yan lang po yan. Comment reaction, malaya po kayo, ha? Okay. At dahil Grabe ano. Kapag yung 13 pala na tinatawag na huda sa social media, pag kumalas ka pala, sabi ni Cayetano, mas masaw kapag ihudas. Grabe. Ano kaya nila nakukuha yung mga salitang ganyan, ano? Sa kaya nakakuha si Caldero ng kanyang kaisipan. Sige. Ganito na lamang ang ating video. Narinig nyo si Mike Abe. Tsaka si political analyst Atty. Barry. Po. Ng kaibigan Jesus Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.